Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. Today is Monday, April 21. So ang bilis guys ng araw, 'di ba? Parang kaka-April 1 pa lang, April 21 na agad ngayon. So 3 weeks na agad yung nakalipas. So for today's video mga kasari, ang topic natin is about bukod-bukod na benta. So, titingnan natin guys kung madami bang may agree dito sa bukod-bukod na benta or yung iba ayaw ng bukod-bukod dahil nahihirapan sila kasi nga ang dami bumibili, isipin pa nila, makakalimutan na nila kung saan ba nila ilalagay yon, saan nila ilalagay yan kapag may bumili sa kanila. So, share ko sa inyo guys yung importance ng bukod-bukod yung benta, yung naitulong niya dito sa aking tindahan. But before that, ay gusto ko lamang pong i-shout out yung isa nating kasari na nag-comment. Nakaka-good vibes kasi guys, yung comment niya. So, minsan kasi 'di ba, may nababasa tayo na comment sa vlog natin, di natin niya may iwasan na kahit sa ibang mga vlogger, yung bashing is sobrang nakaka-apekto din talaga yon sa mga YouTuber or kahit sa aming mga small YouTuber. So kapag nakakabasa kami ng ganito is na mahalaga talaga siya para yung natin, ganahan tayong mag-vlog. So pinicturean ko yung comment niya dito sa kabilang cellphone para ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Eliza Ling, shoutout po sa inyo, thank you so much po sa panonood palagi. So basahin ko po yung comment nyo. Sabi niya po, "Hi Shamay, how are you? I'm one of your followers and I always watch your vlog videos regarding your sari-sari store business. It's always informative and all these practical tips you have for people who's in the same business or planning to have one. Congratulations, keep on going. All the best to you, Shamay Kasari." So, 'di ba guys, nakaka-good vibes yung comment niya. Kahit hindi natin siya kilala, is alam niyo, na-appreciate niya yung vlog natin always. So, punta na tayo doon sa topic natin guys about bukod-bukod na benta. So, from the beginning mga kasari na nagsari-sari store ako, doon na talaga ako sa bukod-bukod na benta. Pero naintindihan ko naman yung ibang sari-sari store owner na hindi sila pabor doon sa bukod-bukod na benta gawa ng nahihirapan sila or nakakalimutan na nila kasi sunod-sunod yung bumibili sa kanila. So, naintindihan ko yung point nila. Pero sa akin guys, as sari-sari store owner na mas pabor tayo sa bukod-bukod na benta, ang laki ng naitulong niya simula nung nag-start tayo sa ating pagtitindahan. Kasi sa bukod-bukod na benta, doon natin nakikita kung kumikita ba tayo sa item na yon. Kapag may dadating na delivery, alam natin kung saan tayo dudukot, alam natin kung may laman ba or may kinikita ba yung item na yon. So, sana guys nakukuha niyo yung point ko. So, sa bukod-bukod na benta, guys, sobra nga ang naitulong niya dito sa tindahan kung paano ko ito napalago. Kasi nga hindi na ako nahihirapan nga kung saan ako kukuha ng ipambabayad sa mga deliveries or kapag mamimili kami. Or nung simula pa lang kung mamimili ako kasi hindi naman nung nag-start kasi ako guys, si partner, wala pa kami nun, hindi pa kami nagkakakilala. So, ayun, nung bago-bago pa lang yung tindahan, nandun pa lang sa kabilang kalsada, ako talaga yung namimili. Halos sa 1 week, parang 3 times a week or 4 times a week akong namimili. So, naisip ko na ibukod-bukod yung benta, lalo guys sa sigarilyo. Alam niyo naman, na nung nag-start akong mag-sari-sari store, ang sigarilyo ko talaga hindi pa madami. Isa-isang kaha, 2 kaha lang ako kung mamili. Nung tinry ko na ibukod yung benta ko sa sigarilyo, gaya nito, ayan, syempre hindi mo gagalawin yung bawat benta mo sa sigarilyo. So kapag tumutubo siya, yung sigarilyo, naubos mo, tumubo, magdadagdag ulit ako ng 1 kaha. Hanggang sa dumami na guys, yung 1 kaha, nakakabili na ako ng rim-rim. So yun guys, yung naitulong na nagbubukod ako ng benta sa sigarilyo. So hindi lang sigarilyo guys yung bukod-bukod ko dito. Gaya nitong sa alak. So kapag dumadating every Monday, yung ahente natin ng alak, ito lang yung dadamputin ko kung ano yung laman nito, yun yung gagamitin ko pambayad sa kanila.
Bukod din yung benta natin sa bigas, sa mga frozen goods. So, bukod din yung benta natin sa yelo. Ang ingay ng truck. Benta to guys ng yelo. Ayan, may label naman. So, sa yelo, alam nyo naman kung saan napupunta yung benta natin guys sa yelo. Napupunta po yan sa pambayad po natin ng electricity ng Meralco. So, yun po yung naitulong mga kasari na bukod-bukod yung benta. Napakalaki talaga na naitulong niya. Paulit-ulit na ako, 'di ba? Kasi malaki talaga yung naitulong niya. So, sa mga nagsasabi naman na hindi nila prepare yung magbukod-bukod dahil nahihirapan sila. Kasi iba't iba tayo guys ng situation, ng dagsa ng tao sa store natin. Merong mga tindahan na yung mga tindera or sari-sari store owner na hindi na sila halos makaupo sa dami ng customer. So, mas prepare nila yung hindi bukod-bukod na benta. So, kung tulad naman na ganito yung sari-sari store nyo, na hindi naman masyadong sunod-sunod yung bumibili, talagang mape-prepare mo talaga na kaya mo talagang ibukod-bukod yung benta mo, lalo na kung matandain ka. So, depende talaga guys sa situation. Basta naman marunong tayo maghawak ng pera, kumbaga, kahit naman magbukod-bukod ka or pagsamasamahin mo na, basta hindi mo gagalawin yung benta ng sari-sari store mo, okay pa rin naman, marorolling mo pa din naman ng maayos. So, ang inaano ko lang dito guys is kung ano yung naitutulong na bukod-bukod yung benta natin. Tulad guys sa GCash. So, yun sa GCash, bukod talaga yan. Bukod talaga yan since nung nag-GCash tayo. So, alam niyo naman, 'di ba, nag-start tayo sa 500 pesos hanggang sa napalago natin, hanggang sa meron na tayo unti-unting na ipupundar gawa ng ano natin, kita natin sa GCash. Kaya mahalaga na binubukod din natin 'yan, 'di ba? So, ayun guys, yun yung bukod-bukod na benta dito sa sari-sari store. So, wait lang guys, meron lang bibili. Okay guys, let's continue. Kahit yung mga benta natin, simula umaga hanggang gabi, hanggang mag-closing tayo, sa drawer natin or dito sa cashier area natin, is bukod-bukod din yung benta natin. Tulad ng sa mga coins, para mas mapabilis yung susukli natin kay customer, hindi sama-sama yung 5 piso, 10 piso at piso. Bukod-bukod din po yan, pati yung mga paper bills. Tapos yung benta po natin sa sigarilyo, kasi sobrang lakas guys ng sigarilyo dito dahil SRP nga lang yung bentahan natin. Nakabukod din po yan dito sa ating kaha. So later, dahil may nagre-request din nung curious daw siya, nabasa ko nung nakaraan kung ano daw itsura nung eto sa lagay natin ng pera. So, ipapakita natin. Pero, hindi guys, ganun kalaki pa yung benta natin ngayong araw. So, unahan ko na kayo. Baka mag-expect kayo ng libo-libo yung sales natin sa tindahan. Ayan, may bisita yung pamangkin ko. Wait lang guys. Ito na guys yung itsura ng ating kaha. Ayan. So, ayan lang po. Yan, sa nagre-request, ayan yung itsura ng kaha natin. Ito is yung para sa sigarilyo, benta na sigarilyo, may nakalagay naman dyan. And then ito sa groceries, sa mga paninda natin, lahatan na yan guys. So, yung mga coins nakabukod dyan, dito yung tag 10 and 20, tagpa 5 pesos, na luma at bago, at dito naman yung tag piso. So, ayan guys. Sa magtatanong naman, kung saan ko nabili ito guys ay nabili ko sa Pure Gold. Ayan. Drawer plus cabinet na siya. Pwede nyong paglagyan ng mga stocks nyo. So, ayan siya. Nabili ko to ng 3,000 pesos sa loob guys ng Pure Gold. So, yan lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!